Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid at sa wakas, good news mga kapatid pagkatapos na no at tigil putukan na nga mga kapatid dito sa pagitan ng Iran at saka ng Israel. Ayon dito sa report mga kapatid mula rito sa GMA News, no, tinapos na ng Israel ang state of emergency nito kasunod ng ceasefire sa pagitan nila at ng Iran. At ayon kay Israeli Ambassador Ilan Flas, sa panayam ng GMA News Online, back to normal na ang sitwasyon doon. Good news yan mga kapatid, no? Sa gitna ng tigil putukan, parehong inangkin o inaangkin ng Iran at Israel ang tagumpay mga kapatid. Well, hindi na mahalaga yan. No, kung ano man ang nasa isip nila, sila ang nagwagi, sila ang victorious, wala na tayong pakialam dyan mga kapatid. Ang importante ay tapos na ang labanan, tigil putukan na, humupa na, back to normal na mga kapatid at sana walang lumabag sa kanilang dalawa dito sa ceasefire. At yung mga proxy naman ng Iran mga kapatid tulad ng Hezbollah, ng Hamas at ng Houthis, wag na sila sanang magpakawala pa ng another missile, no? Pero ito, panoorin pa rin natin itong balitang ito mula rito sa GMA News. Again, manonood tayo ng balita mga kapatid. Iran at Israel parehong inangkin ang tagumpay matapos ang ceasefire na idiniklara ni Trump, no? So sabi ng Iran, panalo sila, victorious sila. Sabi ng Israel, sila ang panalo, victorious sila. Doesn't really matter mga kapatid, mahalaga tapos na. Panoorin natin to. Tinapos na po ng Israel ang state of emergency nito kasunod ng ceasefire sa pagitan nila at ng Iran. At ayon kay Israeli Ambassador Ilan Flas sa panayam ng GMA News Online, back to normal na ang sitwasyon doon. Sa gitna po ng tigil putukan, parehong inaangkin ng Israel at Iran ang tagumpay. Saksi si JP Soriano. Again, tulad nga sa akin mga kapatid, tulad ng sinabi ko, para sa akin lang naman to doesn't really matter na kung sino ang nagwagi sa kanilang dalawa, pareho nilang inaangkin ng tagumpay, bahala nilang sila sa mga buhay nila, basta ang importante tapos na yung gera dyan. Pero syempre kayo mga kapatid, sa tingin ninyo sino ang totoong nagwagi, no? Sino ang totoong nanalo? Pero alam ko pareho silang talo mga tol dahil pareho silang nalagasan, pareho silang nasaktan, pareho silang nasiraan mga kapatid at hindi na nila maibabalik pa yung mga inosenteng buhay na nagbuwis, no, dahil dito sa labanang to. Nagkalat pa rin ang mga wasak na gamit at debris sa gusaling ito sa Tehran, sa Iran. Batay sa ulat sa Iran. Ang Iranian state media, isa raw ito sa mga gusaling tinamaan ng airstrike ng Israel noong Biyernes. Ayon sa mga otoridad sa Iran, mahigit 600 ang patay roon mula nang simula ng Israel ang mga pag-atake nila noong June 13. So 600 mga kapatid ang nasawi sa kanila. Sa Israel, 28 ang patay. 28 naman sa Israel. Tapos, sinasabi ng Iran na sila ay victorious. Wow! Pero tulad ng sinabi ko, bahala sila dyan. Bagamat inakusahan ng Israel at Iran ang isa't isa ng paglabag sa mga unang oras ng ceasefire na inanunsyo ni US President Donald Trump, sa ngayon, parehong inangkin ng Israel at Iran ang tagumpay. We achieved a historic victory. Sabing ganon mga kapatid, no? Sabi yan ng Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sabi naman ng Iranian President, great victory. Aba, matindi silang dalawa. Si Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel nagpasalamat pa rin sa Amerika kahit nadismaya si Trump sa napaulat na mga paglabag sa ceasefire. Pero dapat daw makompleto ang kampanya laban sa Iran. So dito mga tol, nakikita ninyo kung gaano kalakas ang Amerika. Diba? Ito mga tol, hindi sa pagiging sa Amerika ha. Kasi tingnan nyo mga tol, matapos bagsakan ng Amerika ng bunker buster itong nuclear facilities ng Iran. Though napapaulat na hindi naman daw totally nasira, well, saka na lang natin pag-usapan yung topic na yun. No? Pero sa kabila ng ginawa ng Amerika, ang buong akala ng mundo, mga tol, ito'y lalala pa lalo. Ang buong akala ng mga leader ng iba't ibang bansa, in-escalate pa lalo ng Amerika itong kaguluhan. But
After few days mga kapatid, biglang nag-announce si Trump ng ceasefire. At eto na nga nangyari, walang nagawa itong dalawang bansa, talagang tigil putukan sila. No, kahit ang Iran mga tol na iniisip ng lahat na teka, etong Iran talagang magwawala to, magre-retaliate to. Mag-aano to, hindi papayag na sumuko to, iba to. 'Di ba? Pero tignan nyo mga tol, pumayag din sila. Later on doon sa agreement, 'di ba? Nung una sinasabi nila no ceasefire agreement, titigil lang daw sila kapag tumigil na ang Israel. Pero tingnan niyo naman, tinanggap pa rin nila yung agreement. At etong Israel naman mga kapatid, no? Bukod sa kanilang pagiging agresibo din at sila ang nagsasagawa ng mga airstrike, pumayag din sila doon sa sinasabi ni Trump. Well, both beneficial naman sila pareho mga kapatid. Bakit ko sinabi yon? Kasi tignan nyo kahit na iilang missile na lang ang pinapakawalan ng Iran, may lumulusot na sa Israel. Ibig sabihin, hindi na ganun kalakas yung kanilang air defense. Kaya pag nagpatuloy pa tong labanan, malamang mas malaking damage ang matatanggap o matatamo nitong Israel. Kasi mga kapatid, tulad nga nung ayon sa report, no, less than 2 weeks na lang ang itatagal ng kanilang air defense system dahil paubos na rin yung mga interceptor missile ng Israel. Habang dito naman sa Iran mga kapatid, dahil nga winasak na ng Israel yung kanilang mga missile launcher, yung ibang mga facilities nila, napakarami nang nasawi sa kanila, more than 600. Kung babakbakan pa sila ng Israel, mas lalong matinding damage din yung kanilang pwedeng matamo. Diba? Kaya both side nag-agreed na rin sila mga tol doon sa panawagan ni Trump kasi mga tol, alam niyo naman ang Amerika pag nangelam, hindi naman Israel ang bobombahin yan Iran o di mas matindi pa lalong damage ang pwedeng matanggap ng Iran. Kaya talagang no choice sila Diba? Beneficial din sila mga kapatid doon sa ceasefire na yon at napatigil ni Trump, no? Ano masasabi niyo doon? Tuloy natin to. Hamas sa Gaza at kahit nadismaya si Trump sa napaulat na mga paglabag sa ceasefire, pero dapat daw makompleto ang kampanya laban sa Iran, Hamas sa Gaza at maibalik sa Israel ang mga hostage doon. Ang Iran naman sinabing napigil ang bakbakan dahil na-penetrate ng mga missile nila ang depensa ng Israel. Doon daw, yun daw ang dahilan kung bakit natigil ang labanan kasi na-penetrate daw nila mga tol. Sabi ng Iran Patay naman sa mga ulat, 3 nakikipagkuntsaba umano sa Israel ang pinatawan ng parusang kamatayan sa Iran. Si Trump sinabing karangalan para sa kanya na mapigil ang giyera sa pagitan ng dalawang bansa, gayon din ang pagkasiraan niya ng nuclear facilities at capability ng Iran. Pinaninindigan niyang tagumpay ang pagpapasabog sa mga nuclear facility ng Iran. Wait lang, basahin muna natin to Both Israel and Iran wanted to stop the war equally. It was my great honor to destroy all nuclear facilities and capability and then stop the war. Yun ang sabi ni Donald Trump. Pinaninindigan niyang tagumpay ang pagpapasabog sa mga nuclear facility ng Iran noong Sabado. Sa kabila ng ulat ng CNN na ilang buwan lang maaantala ang nuclear program ng Iran kasunod ng pag-atake. Yun nga talakayin natin yun sa susunod na video natin. Kasi may mga nag-leak na intelligence report mga tol na hindi naman daw totally nasira ng Amerika etong nuclear facilities ng Iran at magkakaroon lang daw ng delay o ng maaantala ito ng ilang buwan, setback ng ilang buwan tapos magpapatuloy ulit. No, yan ay salungat doon sa report mismo ni Trump na totally obliterated na o talagang wasak na etong missile facility o nuclear facilities nitong Iran. So, alamin natin yan mga tol sa mga susunod nating video. Batay raw sa sources ng CNN, hindi naman nasira ang pangunahing components ng nuclear program, gaya ng kanilang enriched uranium na sangkap sa paglikha ng nuclear energy at mga nuclear weapon. Sabi kasi yung iba pang mga materials mga tol, bago pa man yung strike na ginawa ng Amerika, inilipat na. Di ba surprise attack mga kapatid yung ginawa ng Amerika? Kung yun ay natunugan ng Iran mga tol, alam nyo na, di ba may chuchu? Pero tingin ni Trump, hindi na raw susubukan ng Iran na itayong muli ang kanilang nuclear sites. Di natin alam. The last thing they want to do is enrich anything right now. They want to recover. And we won't let that happen. Number one, militarily we won't.
I think we'll end up having somewhat of a relationship with Iran. I see it. Dati nang iginiit ng Iran na wala silang ginagawang nuclear weapon at mapayapa ang kanilang magiging paggamit ng nuclear energy. Yun ang sabi ng Iran, pero ayaw yan paniwalaan ng Israel. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, umaasa ang Pilipinas na ang ceasefire simula na para makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa Middle East. Pero hindi, sobrang tagal na naglalabanan nito. Persya pa lang ang Iran dati, naglalabanan na to eh. Hinimok din ng Pilipinas ang mga bansang sangkot na ipagpatuloy ang mga dialogo para makahanap ng permanenteng solusyon sa issue. Ang ceasefire ng Israel at Iran nataon isang araw bago ang ika-80 anibersaryo ng pagpirma ng Pilipinas sa United Nations Charter noong June 26, 1945. Sa paglulunsad ng commemorative stamp na UNET, ipinaalala ng DFA sa mga ambasador ng iba't ibang bansa ang pangako ng Pilipinas na lagi itong susuporta sa mga hakbang para mapanatili ang kapayapaan sa mundo. The devastation and human suffering in Gaza, Ukraine, in Sudan, Yemen, and heightened tensions in the Middle East remind us that what we have achieved in fellowship with other nations need to be preserved, and what we need to accomplish in the future in the name of peace and development. In the name of peace What and we need development. today is the silence of weapons in Iran, in Israel, in Palestine, in Ukraine, in Sudan and elsewhere. We need the silence to leave place to diplomacy, to multilateralism, to dialogue and to peace. Para sa GMA. Okay mga kapatid, yun na nga, no? Tigil puto ka na mga kapatid. Back to normal na ang sitwasyon ngayon dito sa Israel. No? Pero ayon din kay Trump mga kapatid, no? Ayon mismo kay US President Trump dito sa isang interview niya, sabi niya rito, US President Donald Trump said on Wednesday, June 25, kahapon yan mga kapatid, that Israel and Iran were tired, pagod na, but the conflict between the two countries could start soon. Sabi rito mga kapatid, yan no? Between the two countries could start again soon, sabi niya ganun. They're both tired, exhausted, and can it started again? I guess someday it could, baby. Asan ba yun? Maybe soon, yan, start soon. Trump told reporters in The Hague, speaking at press conference at the end of NATO summit in the Netherlands. Trump said this administration plans to have talks with Iran next week. So makikipag-usap sila sa Iran next week. After failed negotiations between the two nations prompted a US attack on Iran's nuclear facilities. No? NATO leaders on Wednesday backed the big increase in defense spending that Trump had demanded and stated their commitment to defend each other from attack. So hindi na natin papanoorin yung video mga tol kasi eto na rin naman yung sinabi ni Trump eh. 'Di ba? Sabi, maaari magsimula balang araw ulit o magsimula very soon. Pagod na daw tong dalawang bansang to. Exhausted na sila. Tired na. You know, they're both tired. Exhausted. And can it start again? I guess someday it could maybe start soon. Sabing ganun ni Trump mga kapatid. No? Pero again mga kapatid, ang importante sa ngayon, tigil putukan na, payapa na ulit, back to normal. Pero alam nyo mga kapatid kung ano ang disadvantage nito. Lagi namang may ganun eh. May advantages yan. Siyempre, makakahinga na maluwag yung mga residente doon. Makakapamuhay na ng normal. Mabuti yan mga tol. Pero ang disadvantage niya, nagkaroon ulit ng pagkakataon both countries na magpalakas, bawiin yung mga nasira sa kanila, pagod na sila, nagpahinga muna sila. And then kapag nakabawi na sila ng lakas mga kapatid, tulad nga nung sinabi ni Trump, it could start soon or it could start again. So balik na naman tayo sa ganitong sitwasyon. Anyway, ano masasabi nyo rito? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.